Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. MIAA tiniyak ang pest control sa mga paliparan matapos ang insidente ng surot sa NAIA. E-voting para sa mga OFW isinusulong sa Kongreso. PNP tututukan ng iligal na pagbebenta ng vape products sa mga menor de edad. Earth Hour Philippines 2024 gaganapin sa ika-23 ng Marso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, tumaas sa 13,000 noong 2023 ang mga kaso ng Salmonella sa Pilipinas ayon sa datos na inilahad ni Balik Scientist and Inventor of the Department of Science and Technology o DOST Dr. Homer Pantua. Dahilan upang abisuhan ng publiko na mag-ingat sa banta nito. Ano nga ba ang Salmonella? Ang Salmonella ay isang zoonotic disease na nakakaapekto pareho sa mga hayop at tao kung saan maaaring makaranas ng gastrointestinal disorder, lagnat at pananakit ng tiyan ang naimpeksyon. Ang Salmonella bacteria ay naipapasa mula sa dumi ng tao o hayop. Kadalasang maaari itong manggaling sa mga itlog o hilaw na pagkain gaya ng karne, lalo na kapag hindi ito naproseso ng maayos. Magandang balita naman, ayon sa datos ng Department of Health o DOH, noong ika-23 ng Pebrero 2024, nagkaroon ng 11% pagbaba ang mga kaso ng dengue sa bansa sa pagitan ng ika-14 hanggang ika-27 ng Enero 2024 na may higit 7,400 kaso, kumpara mula noong ika-1 hanggang ika-13 ng Enero na mayroong mahigit 8,300 kaso. Mula ika-1 ng Enero hanggang ika-10 ng Pebrero 2024, may kabuang 67 pagkamatay na ang naiulat na nagresulta sa case fatality rate na 0.32% para sa taong 2024. Samantala, patuloy na sinusubaybayan at sinusuri ng DOH ang sitwasyon upang maipatupad ang mga kinakailangang hakbang at interbensyon at hinihikayat din nito ang publiko na palakasin ang pagpapatupad ng 5S strategy laban sa dengue. Isa pang magandang balita ngayong linggo, ibinaba na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Mayon. Bumaba na sa mababang antas at posibilidad ng pagsabog ang bulkan, kaya't minabuti na ng PHIVOLCS na ibaba ang antas nito. Gayunpaman, nilinaw ng PHIVOLCS na ang pagbaba sa alert status ng Bulkang Mayon ay hindi nangangahulugan na tuluyan nang natapos ang aktibidad nito. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapaalala ng ahensya. Samantala, matapos mag-viral ang social media post ng surot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ay siniguro naman ni Manila International Airport Authority o MIAA OIC General Manager Eric Ines na patuloy na isasagawa ang pest control sa mga paliparan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inako ni Manila International Airport Authority o MIAA OIC General Manager Eric Ines ang kakulangan sa sanitasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos magkaroon ng insidente ng surot sa maupuan sa terminal nito. Kaya't ipinag-utos niya ang pagsasagawa ng pest control sa mga paliparan at inalis na rin ang maupuan na may surot. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga pasahero na nakaranas ng ganitong insidente at tiniyak na hindi ito muling mauulit pa.
Matatandaan na nag-viral ang social media posts ng mga airline passengers kung saan makikita na kinagat sila ng surot at tila may isang video pa kung saan aktwal na nakunan ang surot sa mga upuan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sumapit na ang panahon ng tagtuyot o El Nino sa bansa, nagmungkahi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mitigating measures o paraan upang maibsan ang posibleng epekto nito sa mga palaisdaan at yamang tubig. Kabilang sa mga mitigating measures o hakbang ay good aquaculture practices, pagpapababa ng stocking density ng fish pond at pagbibigay ng sapat na pagkain sa isda, pati na rin ang pagpapalalim ng fish pond at palagiang obserbasyon sa kalidad ng tubig, temperatura at mga sakit sa palaisdaan na dapat maiwasan. Muli nagpapaalala ang BFAR sa mga mangingisda at may palaisdaan na ugaliing sundan ang mga hakbang o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa bukod pang impormasyon. Para sa mga mamimili sa papalapit na Lenten season, sinisiguro ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na magiging sapat ang supply ng isda. Ayon kay BFAR Chief Information Officer Nazar Briguera, ito anya ang peak season ng pangingisda, kaya't kumpiyansa sila sa supply ng isda. Sa pangambang taas presyong isda, isinaad ni Briguera na bumaba na ang presyo ng isda sa merkado sa pagsisimula ng buwan ng Marso. Sa patuloy na nararanasang init ng panahon, pinag-iingat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang publiko sa panganib na dulot ng init sa ating kalusugan. Ito ay matapos makapagtala ng heat index sa Visayas at posibleng umabot pa sa 41 degrees Celsius na mas mataas kaysa sa aktwal na temperatura ng hangin. Anila iwasan ang paglabas alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon na itinuturing na may pinakamainit na panahon. Kung hindi maiiwasan, magdala ng panangga sa init tulad ng sombrero o payong at manatiling hydrated. Susunod sa News Force. Senator Cynthia Villar isinusulong na imbestigahan sa Senado ang umano'y iligal na pagbebenta ng bigas ng NFA. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Sara Geronimo, unang Pinay na tumanggap ng parangal sa Billboard event. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinusulong ngayon na imbestigahan na rin sa Senado ang iligal na pagbebenta ng bigas ng NFA. Francis Riodique para sa balita. Tiniyak ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar na paiimbestigahan ang umano'y iligal na pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Ito ay naging kontrobersyal matapos masangkot umano ang mga opisyal ng NFA na ibinebenta ang mga bigas sa presyong dehado. Ito rin umano ay hindi dumadaan sa proseso. Ayon sa mga inisyal na mga impormasyon, binili ng NFA ang bigas bilang palay ng 23 pesos at ibinebenta naman sa halagang 25 pesos. Paggigiit ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nararapat lamang na patawan ng pinakamabigat na kaparusahan ang mga nasa likod nito. Samantala, matapos na ipag-utos ni Laurel ang imbestigasyon, hinimok niya ang mga nasabing opisyal na mag-voluntary leave muna habang gumugulong ang imbestigasyon. Pagtitiyak niya, aaksyonan ito ng ahensya matapos ang imbestigasyon na kumpiyansa siyang matapos sa lalong madaling panahon.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinasinayaan ng Department of Health o DOH ang kauna-unahang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Pilipinas sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center o JASMC sa Santo Tomas, Pampanga. Ang JASMC Bukas Facility ay laan ng iba't ibang surgical services gaya ng general surgery, reproductive health surgery at iba pa. Magbibigay din ito ng mga karagdagang serbisyo kabilang ang ambulatory surgery sa ophthalmology, orthopedics, pediatrics at dentistry. Pati na rin ang radiology at pharmacy services upang palawakin ang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan at maging bukas ito sa publiko. Ang paglulunsad ng Bukas Center ay muling pinagtitibay ang dedikasyon alinsunod sa ikalawang action agenda ng departamento, ang ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo. Upang masiguro na makaboto ang mga overseas Filipino workers, isinusulong sa Kongreso ang i-voting. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa ibinahaging datos ng OFW Party List, 600,000 mga OFW lamang ang nakaboto noong 2022 presidential election. Ito ay mula sa tinatayang 1.6 milyon hanggang 1.8 milyong kabuuan ng OFW na nagrehistro. Dahil rito, isinusulong sa Kongreso ang e-voting o internet voting. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, ito ay upang mas maraming OFW ang makaboto para sa midterm election sa susunod na taon. Paggigiit niya, isa pa sa dahilan bakit hindi nakakaboto ang ilang mga OFW ay dahil malayo ang embahada sa kanilang lugar. Napakalayo na embahada or konsulada. Tama. Napakalayo, ilang oras. Hindi sila papayagan ng mga amo nila. Trabaho. Tapos, gastos pa. Pag lumabas sila, pwede silang walang sweldo for the day. Kung pag-uusapan naman ang seguridad at pagiging transparent ng e-voting pagdating sa eleksyon, wala naman umanong dapat ikabahala. Ang COMELEC naman po, sila naman po ang in authority to choose kung sino po talagang service provider ang makakakop sa lahat po ng mga requirements natin. But I told them it has to be transparent. Ang sinabi nila, ngayong bumoto ka, makukuha mo na yung, kikita mo yung binoto mo. Ibig sabihin magkakaroon ng itinuturing na resibo ang bumoto upang makumpirma kung tama at pumasok ba ang kanyang boto. Kumpiyansa si Congressman Magsino na mapirmahan ang batas na ito ng Pangulo bago matapos ang taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Muli nang pinayagan ng Philippine National Police o PNP na magmay-ari ang mga sibilyan ng mga mas malakas na mga kalibre ng baril o ang mga semi-automatic rifle. Para sa karagdagang impormasyon, narito muli si Francis Riudique. Nagkaroon ng pag-amyenda ang Philippine National Police o PNP sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Partikular na binago ang muling pagpayag na magmay-ari ang mga sibilyan ng mga semi-automatic rifle. Kabilang dito ang 7.62 rifle, mga klase ng baril na M14 pababa at mga baril na hindi pasok sa automatic rifle. Matatanda ang itinigil ito noong 2018 sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. February 27 nang isumite ng PNP sa UP Law Center ang amendments ng IRR ng nasabing batas. Magiging epektibo ito 15 araw mula nang ito ay inilathala. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang balita, nakahandang gawa ng hakbang ng Philippine National Police o PNP na tutukan ang mga nagbebenta ng vape products sa mga menor de edad na siyang maituturing na iligal. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga operasyon ng PNP ang pagbubuo ng guidelines para sa mga iligal na nagbebenta ng vape products sa mga menor de edad. Ang pag-uutos na ito ni Acorda ay bilang tugon sa hinihinging tulong ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa na masigurong walang menor de edad ang makakabili ng e-cigarettes alinsunod sa Republic Act o RA 11900 kung saan hindi maaaring pagbentahan ng vape ang mga kabataan na below 18 years old. Dahil ayon kay DOH Secretary Herbosa, dumarami na ang kaso ng sakit sa baga sa mga kabataan. Kaya't ibinahagi ni Acorda ang pagtataguyod ng Community Awareness Program para bigyan ng kamalayan ang publiko ukol sa masamang epekto ng vape sa kalusugan. Bilang parte naman ng bubuing guidelines ay handa rin ang PNP na arestuhin ang sinumang mahuli na nagbebenta ng vape sa mga menor de edad para sa isasagawang crackdown nito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magmula nitong ikalawa ng Marso, bukas na ang Manila Clock Tower Museum at magpapatuloy ito sa susunod pang weekends. Ayon sa project head ng Manila Clock Tower Museum na si Jose Maria Belmonte, bukas ang museo para sa mga bisita mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Matatandaang ang rehabilitated clock tower ay formal na binuksan sa publiko noong Oktubre taong 2022. Sa ika-23 ng Marso, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang publiko na makiisa sa gaganapin na Earth Hour Philippines 2024 na magsisimula sa ganap na alas 8:30 ng gabi. Layunin ng inisyatibong ito na bigyang kahalagahan ng mundo, partikular na ang kalikasan, upang maibsan ang mga pulsyong mula sa mga aktibidad ng tao. Ang Earth Hour na ito ay magtatagal ng 60 minuto o katumbas ng 1 oras. Proud Pinoy, Filipino singer-actress na si Sarah Geronimo, unang Pinay na tumanggap ng award sa Billboard Women in Music event. Ang tinaguriang popstar royalty na si Geronimo ay tumanggap ng Global Force Award kamakailan sa Billboard Women in Music event na ginanap sa YouTube Theater sa Los Angeles, California. Sa kanyang mensahe ay nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa natanggap na parangal at sa lahat ng kanyang fans at mahal sa buhay. Kasabay nito ay nagpakita rin ng suporta ang fans ni Geronimo sa pamamagitan ng nagtrending na hashtag na Global Force Sarah G sa social media app na X na dating kilala bilang Twitter. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. MIAA tiniyak ang pest control sa mga paliparan matapos ang insidente ng surot sa NAIA. E-voting para sa mga OFW isinusulong sa Kongreso. PNP tututukan ng iligal na pagbebenta ng vape products sa mga menor de edad. Earth Hour Philippines 2024 gaganapin sa ika-23 ng Marso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.